Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halikan at ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Raymond Gabisan, Dreamfruit, Tagalog Mawerkap at sa lahat ng mga viewers natin diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Pagpasok ng ating MC sa Metaverse at agad hinanap ang training area upang makuha ang abilidad na Chi Energy bilang una niyang hakbang at paghahanda sa pagbabago ng takbo ng mundo sa hinaharap. Subalit makalipas ang 2 araw hindi pa rin niya ito nakukuha. Siya ay abala sa pagsasanay at pagwasiwas ng mga metal na sandata upang makuha ang Chi Energy, habang ang ibang manlalaro ay nakatuon sa kanilang pag-level up. Susuko ba ang ating MC sa pagkuha ng abilidad na Chi Energy? At ano kaya ang naaangkop na sandata ang para sa kanya? Samahan niyo ako mga katagalog ko sa mga magaganap ngayon sa kwento. Samantala ang ating MC ay nanatiling nasa isang antas pa lamang at hindi pa rin niya nakukuha ang Chi Energy. Dahil dito ang ating MC ay nag-aalinlangan kung ipagpapatuloy pa rin niya ang pagkuha ng Chi o dapat na ba siyang lumabas at magpa-level up kaysa subukang makuha ang Chi Energy. Sa pag-iisip, kinuyam niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi. Para maging top gamer, kailangan kung makuha ang Chi Energy. Dahil ito ang pundasyon ng lahat. Magpatuloy. Sa kabilang banda may nag-uusap sa laban ng training area kung saan nagsasanay ang ating MC. Ito yung nakaraan na araw na nakita sa pagsasanay ng ating MC. Sabi ng lalaki kainis, ang parusa sa pagkamatay sa laro ay malala dahil mare-reset lahat ng antas ng manlalaro, at ang kanyang buong araw na effort sa pag-level up ay napunta lang sa wala. Nararapat lang yan sa'yo, tugon naman ng babae bilang pagpapayo nito sa lalaki na dapat hindi niya hinayaan na sa mababa ang kanyang estado na naging daan para labanan ng ibang manlalaro na may hedget na antas, hindi niya iaasahang ang kanyang stimulation karakter ay mamamatay lang ng ganon. Hindi na natuloy ng lalaki ang idagdag niyang sasabihin dahil napansin ng babae ang ating MC na nasa training area peren na patuloy na nagsasanay. Anya ng babae na ang tao ito ba ay sinusubukan ang lahat ng sandata na naririto sa buong oras. Totoo yun dahil para sa kanya hindi ito isang laro dahil, dito nakasalalay ang buhay ng manlalaro paglipas ng ilang mga araw. Ginagawa niya lahat at sinusubukan ang mga sandata na naruroon para makuha ang Chi Energy kaya naman hindi niya sinasayang ang kanyang oras at araw. Nasabi pa nga ng babae kung bakit niya ito ginagawa, dagding pa niya kung siya ba sasabak sa digmaan, subukan niyang lumaban sa arena, o sa mirror. Mystery Zone, hindi ba na ang mga iyon ay mas nakaka-interesant kesa sa pagsasanay lang ng mga sandata at pagwasiwas nito ng maraming beses? At ang sabi naman ng lalaki na maaaring mayroon doong nakatagong lihim na hindi natin alam. Dagdag pa niya na palagay ko dapat dinatig subukan pa ay max out ang ating antas na kasanayan sa paggamit ng sandata at tingnan kung ano ang mangyayari. Tugon naman ng babae nang ang lalaking iyon ay naririto na mula sa 3 araw at walang nangyayari, kung meron talagang kahit anong sekreto, aabuti ng mahabang panahon para madiscover ito. Dagdag pa niya na isipin mo kung gaano kapangyarihan ang mga manlalarong umabot na sa 22 antas at mataas pa rito. Sa iyong palagay na ang baguhan tulad niya, kayang makipagkumpetensya sa mga iyon. Dagdag pa niya na kaya at madali lang sa kanya na durugan siya sa isang hampas lamang ng kahit anumang sandata na aking mapupulot, pagmamayabang niya. At tingnan mo siya, ang kanyang atake ay hindi malang nag-iiwan ng anumang marka. Habang ipinakikita ang pagsasanay ng ating MC. Sabi ng lalaki sigurado ka bang ayaw mong subukan? Anya ng babae na hindi na kahit na siya ay maging pinakamagaling na manlalaro sa paggagawa niyang ito. At yun na nga inaya niya na ang kanyang kaibigan para umalis at tutulungan niya itong magpa-level up ulit. Lumipas ang pang-4 na araw at ika-5 araw tanging notification lamang ng kasanayan sa paggamit ng mga sandata ang kanyang natatanggap mula sa system, hanggang sa ma-master niya na ang lahat ng sandata siya ay naging weapon expert, at binabati siya ng system, maaaring magamit niya ito para ma-simulate ang attribute ng ibang sandata kapag ito'y kanyang ginagamit. Pagod na pagod at hinihingal ang ating MC sa kanyang pagsasanay pero hindi pa rin niya nakukuha ang Chi Energy na balak niya. Sa determinasyon tingin na patinong ang ating MC kung ano ang nangyayari.
Na-maxed out niya na ang lahat ng 18 bakal na sandata at umabot na sa 100% ang kanyang kasanayan sa paggamit ng sandata, paanong hindi niya pera nakukuha ang chi energy. Dagdag pa niya na maaaring ang sandatang na naaangkop sa kanya ay ang firearm type. Pero wala siyang narinig na nakakuha ng chi energy sa paggamit ng baril na pangmalayuang atake bago ang aking reincarnation. O baka naman dahil sa antas ng mga manlalaro na nakilala ko noon ay hindi sapat ang antas. At ang matataas na antas lamang na manlalaro ang nakakakuha ng chi energy mula sa mga sandatang pangmalayuang atake. Habang ang ating MC ay naglalakad papuntang ibang room upang magsanay doon ng firearm type. Nakapasok siya sa firearms training area at pumili na nga siya ng baril sa gagamitin niya sa pagsasanay. Habang nakatayo, panandalian siyang pumikit habang hawak ang kanyang baril. Sinabi niyang sa 5 araw na pagsasanay karamihan sa mga manlalaro ay naabot na ang 33 antas. At pagmulat ng kanyang mga mata, bakas ang kanyang determinasyon na makuha ngayon ang chi energy. Habang tinitingnan ng maraming mga baril. Sa pagdating ng oras na natapos kung sanayin lahat ito, ang metaverse ay maaari nang maging totoo. Dapat pa ba akong magpatuloy? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakapormang may kumpiyansa sa sarili. Habang nalaala ang mga masalimuot na pangyayari sa kanilang magkapatid sa kamay ng mga manlalaro. Habang nakikita natin ang determinasyon at galit na nababakas sa mga mata ng ating MC. Anya hindi siya maaaring sumuko at hindi siya magiging top gamer kung wala ang abilidad na chi energy. Hindi ko gustong maulit ang trahedyang pagkamatay. Dagdag pa niya, hindi ako maaaring sumuko. Habang nagpapaputok ng mga baril at sunod-sunod din ang paglabas ng system na tumataas ang iyong kasanayan sa paggamit ng pistol. Sa kabilang banda may isang taong sumilip sa pinto ng training area, ito ay ang babae na sinisiguro niyang kung ang ating MC ay wala na dito. Akala niya wala na, subalit may bigla siyang narinig na ingay mula sa ibang room. Ano ba ang ingay na yon? Sa kuryosidad walang pag-aatubiling ito'y kanyang pinuntahan. Agad niya namang nakita ang ating MC na naglalabas ng enerhiyang nababalot sa katawan at sa sandata habang ang training area ay nawasak. Sa pagkamangha ng babae sa kanyang sarili nakita ni patinong ito kung anong klaseng atake ba ang ginagawa ng ating MC habang tinakpan nito ang kanyang bibig sa pagkamangha. Samantala ang ating MC ay seryoso at sinabing sa wakas matapos ang lahat ng paghihirap nakuha niya rin ang abilidad na chi energy. Pakiramdam niya medyo gamaan na ng kunti ang ating pakiramdam at siya ay nag-iwan ngiti habang sinabi na ang susunod ay. At ipinakikita na ang mga kakayahan ng ating MC matapos niyang makuha ang chi energy. Pangalan, Yen. X, 0100s. Attributes. Attack, 5. Defense, 5. Resistance, 1. Strength, 5. Agility, 5. Control, 5. Intelligence, 5. Perception, 5. Remaining attributes, 0. Happy, 50/50ths. Lair, 5/5ths. Passive skill, none. Normal skill, chi energy coverage. 1 lair boast 50 attack power. Unique skills, chi energy control. Title, weapon expert able to change the weapon's attributes. Papalabas na ang ating MC. At ang babae naman nagkukunyaring hindi nanonood at napapasipol na lang ito habang papunta sa kanya ang ating MC para lumabas. Nang madaan niya ang babae ito'y namumula at nahihiyang magtanong tungkol sa kanyang nakita. Pagkalampas, ng ating MC agad namang tinakpan nito ang kanyang mukha sa pagkahiya. Habang pinagsasabihan siya ng kanyang isip na Wezingi, tigilan mong maging nerbiyuso. Buksan mo ang iyong bibig at tanungin mo siya kung ano ang nangyari. Anya ng babae hindi ako makapaniwala sa aking sarili, at dahil nahihiya akong magtanong, kailangan ko tong tuklasin ng sarili. Habang ang ating MC ay nakalipas na sa training area. Sabi niya kaya niya lang daw pakawalan ang chi energy kapag gamit niya ang sandatang naaangkop sa Okan. Dagdag pa nga kailangan kong pumunta sa bilihan ng kagamitan para bumuli ng pistol at ilang mga bala nito. Kailangan niya ring bumili ng ipabang sandata tulad ng dagger para sa kaligtasan. Sa kabilang banda nagchat ang kaibigan ni Wei na kung nasaan siya, oras na ng pagpapalevel up. Sagot naman ni Wei na ako ay naririto sa training area. Ano ang ginagawa mo dyan? Tanong ng lalaki. Di nagpapabuti ng kasanayan at kahusayan sa mga sandata. Tugon ng lalaki na hindi bat. Sabi mo.
At hindi na nga natuloy ang kanyang sasabihin dahil kasalukuyan siyang kumakain. Samantala si Wee ay nagpatuloy sa kanya pagsasanay sa mga araw na yun. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko. Abangan ang ikatlong kabanata na kung saan ang ating MC ay magpapakitang gila sa mga manlalaro pakikipaglaban sa mga manlalaro nasa mataas na antas ngunit siya ay makakaramdam ng takot dahil sa trauma na nang nangyari sa kanya. Panginginig ng tuhod at 20, subaybayan kung paano niya ito malalampasan at kung paano niya gugulatin ang iba.